Grabe ang Lakers, isang contender team na dahil sa 4-team trade idea na ito. Pero bago yan, bad news naman ito sa Los Angeles Lakers. Dahil nasa panghuling rank ang Lakers pagdating sa 3-point attempts per game. Meron lang kasi ang Lakers na 30.5 sa 3-point attempts per game. Habang meron naman silang 10.7 sa 3-point lead per game at 35% shooting nga lang ang Lakers beyond the arc sa kanilang first 6 games. Kaya hindi talaga maganda para sa Los Angeles Lakers, lalo na kung maraming sharpshooter sa kanilang mga makakalaban, ay mahihirapan nga talaga ditong makasabay ang Los Angeles Lakers. Samantalang ang namumuna naman ngayon sa NBA pagdating sa 3-point attempts per game ay ang defending champion na Boston Celtics, na meron 50.3 3-point attempts per game. At meron naman silang 19.1 3-point lead per game at 38% shooting beyond the arc lang naman ang Boston sa kanilang 7 unang laro ngayong season. Kaya ganito kabangis ang Boston Celtics, dahilan kung bakit nananatili pa rin sila na contender team sa NBA. Hindi naman natin masisisi si JJ Redick, mga idol. Dahil bago pa lang magsimula ang NBA ay hinikayat niya na ang kanyang mga players na tumira ng marami sa 3-point area. Lalo at kilala rin itong si JJ Redick noong naglalaro ito sa NBA bilang isa sa mga pinaka-shooter na naglaro sa liga. Kaya isang malaking hamon ngayon kay JJ Redick kung papaano niya pa mapapataas ang kanilang 3-point attempts at mga naipapasok na 3-pointers. Lalo at itong Los Angeles Lakers, bagamat marami sa kanila ang mga talented players, ay hindi naman sila kilala bilang mga players na gumagawa ng maraming 3-point attempts per game. Mas nagpo-focus nga ang mga players ng Lakers sa iba't ibang area sa loob ng court para makascore kesa ang tumira sa 3-point line. Kaya ito yung dahilan kung bakit nasa panghuli ngayon ang Lakers sa rankings pagdating sa 3-point attempts per game. Kahit kasi halos magkaparehas na sila Lebron, D'Lo at Austin Reeves na may 5 attempts mahigit per game, ay hindi naman nila makonvert lahat ng kanilang 3-pointers. Sa madaling salita ay inconsistent ang kanilang shooting. Na ang isa pa sana sa inaasahan ng Lakers na magpapataas ng kanilang 3-point percentage ay ang kanilang rookie na si Dalton Knecht. Kaso sa ngayon ay limitado pa ang kanyang playing time sa Lakers at naglalaro din ito coming off the bench. Kaya meron lang itong almost 4 attempts sa 3-point area at 34% shooting beyond the arc naman ito ngayong season. Na dahil naman dito ay gusto ni JJ Redick na tumira muna itong si Dalton Knecht bago nito ipasa ang bola. Magiging second option na nga lang dito ang pagpasa niya ng bola. Gusto nga ni JJ Redick na i-prioritize ni Dalton Knecht ang scoring at maging aggressive. Kilala nga kasi itong si Dalton Knecht na isang sharpshooter at kahit saan area nga sa loob ng court ay kaya ka nitong tirahan harap-harapan. Na pinatunayan niya na rin naman ito noong nakalaban nila ang Phoenix Suns sa preseason, na kung saan ay nakagawa ito ng 35 points para kunin ang comeback victory. Kaya asahan na natin, mga idol, na itong Los Angeles Lakers ay unti-unting tataas ang kanilang 3-point attempts habang tumatagal ang mga laro sa NBA. Samantalang may isa namang 4-team trade na magdadala sa Los Angeles Lakers bilang isang contender team. Kaso ay kinakailangan nilang bitawan ang ilan sa kanilang mga key players. At ito nga ang nasabing trade idea ng 4 na kupunan. Makukuha nga daw ng Los Angeles Lakers sila Cameron Johnson, Miles Turner at Dennis Schroeder. Para naman sa Indiana Pacers ay makukuha naman nila sila Jared Vanderbilt, Jonas Valanciunas at ang 2029 first round pick via Lakers. Dito naman sa Brooklyn Nets ay makukuha naman nila sila D'Angelo Russell, Rui Hachimura at isang 2031 first round pick via Lakers. Habang para naman sa Washington Wizards ay makukuha naman nila sila Gabe Vincent at 2 second round pick sa 2025 via Lakers at Clippers. Nasa trade nga na ito ay panigurado na instant contender team na talaga dito ang Lakers sa combination ng versatility, shooting at depensa. Na ang isa nga sa makukuha ng Lakers ay itong big man na si Miles Turner. Isang mahusay na rim protector at floor spacer dahil sa kanyang mga 3-point shooting. Ang problema lang kay Miles Turner ay nasa huling taon na ito ng kanyang kontrata at baka umalis lang ito ng Lakers sa free agency. Pero at least matutulungan niya ngayong season ang Lakers para makipag-compete sa championship. Na ngayong season ay nag-a-average ito ng 14 points, 5 rebounds at almost 2 blocks per game. Isa pa ay makukuha din ng Los Angeles Lakers ang maaasahang sharpshooter na si Cameron Johnson. Bagay na bagay nga ito na kasama nila LeBron James at Anthony Davis. May tangkad nga itong 6'8", kaya naman ay maaasahan din ito na bantayan ng multiple positions. Ngayong season nga sa kanyang 6 games sa Brooklyn Nets ay may average ito na 14 points per game. At ang isa pa sa solid na makukuha ng Lakers ay ang nagbabalik na si Dennis Schroeder. 2 beses na nga itong nakapaglaro sa Los Angeles Lakers, kaya pamilyar na ito kana LeBron Davis at Austin Reeves. Ngayong season nga ay gumawa lang naman ito ng season high 33 points laban sa Memphis Grizzlies. Isa nga itong aggressive guard na magaling na playmaker at ball handler. Mas better nga daw itong point guard kesa kay D'Angelo Russell.
Lalo at kayang-kaya daw ni Dennis Schroeder na pangunahan ang opensa ng Lakers kahit wala sila LeBron James at Anthony Davis. Isa nga daw itong guard na kayang basagin ang depensa ng mga kalaban at mahusay pang ka-pick and roll. Kaya kung ako sa Los Angeles Lakers ay dapat na nilang gawin ang trade na ito. Lalo at itong si Anthony Davis ay hindi maaaring magtagal na maglaro sa mahabang mga minuto bilang isang sentro. Maaari kasing magkaroon ito ng hindi inaasahang injury dahil sa pakikipagbanggaan nito sa mga sentro ng kalaban. Na baka pagdating pa ng playoffs ay hindi pa maging healthy itong si Anthony Davis. Isa pa mga idol ay mas lalakas din ang kanilang backcourt dahil kay Dennis Schroeder. Hindi lang kasi ito mahusay na playmaker at scorer kundi mas better din itong defender kesa kay D'Angelo Russell. Ang maganda pa sa trade na ito ay mapapataas nila Cameron Johnson, Dennis Schroeder at Miles Turner ang 3-point shooting ng Lakers. Kesa naman palagpasin pa ng Lakers ang pagkakataon na mapalakas pa ang kanilang kupunan. At masayang na naman ang isang taon ni LeBron na alam naman natin na malapit na itong magretiro sa NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito para sa Los Angeles Lakers?